Alamin naman natin ang update sa pinsala ng lindol mula sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Mel, patuloy nga tumatanggap ng report ang NDRRMC kaugnay ng pinsalang idinulot na itong nangyaring lindol dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao. At si pinakahuling report ay natanggap nitong NDRRMC ang pagkakaroon di umano ng landslide dito sa bayan ng Gihulngan at La Libertad sa Negros Oriental. At sa initial report, sinasabing meron di umano mga natabo ng bahay at kinukumpirma pa nila ang report na may mga nawawala umano dahil dun sa nangyaring landslide. Pasado alas 4 ng hapon, Mel, nang makatanggap ng sunod-sunod na report ang NDRRMC kaugnay ng pinsalang idinulot ng lindol at ang kabilang nga sa natanggap nilang report ay ang pagkasawi ng 7 katao dahil sa nangyaring lindol. Matapos ang 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa Region 6 at 7, isang grade 6 student ang unang nai-report na namatay. Kinilala itong si Ana Fe Estrabella ng Himalalud, Negros Oriental. Ayun yung pader ng chapel naman ito. Chapel na nadaganan siya. 4 naman ang nasawi sa Gihulngan, Negros Oriental dahil sa nangyaring lindol. May 2 ring nasawi sa Tayasan, lalawigan pa rin ng Negros Oriental. Isa na dito ang 9 na taong gulang na nakilalang si Bernadette Raidan na nabagsakan umano ng concrete wall. Bukod sa mga nasawi, may mga bahagyang pinsala din sa ilang gusali at infrastruktura sa Negros Oriental. Ang mga kalsada na nagkaroon ng bitak, nadadaanan pa naman daw ng mga motorista. At dahil nga sa nangyaring paglindol, pinawi na ng NDRRMC ang pangamba ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Yung mga lumikas, pwede nang bumalik dahil may advisory na ang ating DOST na wala nang expect natin na aftershock. So wala na rin tsunami, so pwede nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Inaasahan ng NDRRMC na ngayong gabi ay patuloy silang makakatanggap ng mga report sa pinsalang idinulot ng lindol, lalong-lalo na doon sa mga liblib na lugar dahil nga kanina ay naputol ang linya ng komunikasyon pag tinaang supply ng kuryente, kaya inaasahan nila na sa mga darating pang oras ay saka sila makakatanggap ng report sa mga pinsalang maaaring idinulot nito. Mel? Kausap ko kanina yung taga-Fibox. Ang sabi, patuloy daw magkakaroon ng aftershock. Well, actually, yun nga, kasi sinabi nga kanina nito si Yusek Ramos na hindi, sakto siya, no? Ay hindi siya sang-ayon na pabalikin na muna itong mga residenteng naapektuhan ng lindol dahil baka nga magkaroon ng aftershocks. Pero ang sinabi ng Fibox at maging nitong DOST, ay pwede na rin naman daw bumalik yung mga residente. So, dahil itong si Yusek Ramos ay sumusunod lamang sa ibinibigay na instruction ng DOST at ng Fibox. So, yun ang binanggit niya na pwede nang bumalik yung mga naapektuhang mga residente. Pero kung para sa kanya, ay mas makabubuti daw na manatili na lang muna doon sa mga open space o sa mga evacuation center yung mga residente. Lalo pa nga at lilipas ang magdamag dahil katulad ng kanina sinasabi, nagkaroon daw ng aftershock dito sa bahagi ng Cebu. So, yun yung nangyayari kasi, Mel. So, kailangan niya sumunod sa binibigay na instructions ng DOST at ng Fibox. Mel? Abay, dapat siguro magkaisa muna ng statement yan, San. At saka alam mo, kanina si Governor sinabi naman sa atin dito sa 24 oras na talaga may mga areas na isolated. Marami daw mga tulay na nagbagsakan. Actually, yun nga. So, ito yung sinasabi ng NDRRMC. Inaasahan nila na ngayong gabi pa lang, Mel, papasok lahat yung mga report, yung sunod-sunod na report dahil doon sa lalong-lalo na doon sa mga lugar na hindi pa agad napuntahan at kailangan pa nilang kumpirmahin yung mga nakakarating na report, yung mga missing, kung meron pa nga bang ng mga nasawi. So, yun yung kailangan pa nilang i-verify at kumpirmahin talaga kasi para hindi mag-cause ng panic, no, doon sa mga kababayan natin. Pero yun nga, sabi nitong NDRRMC ay kung ano yung sinabi ng Fibox at ng DOST ay kumbaga sila yung mas nakakaalam kung ano ba ang maaari pang idulot nitong nangyaring paglindol kaninang umaga. Mel? Alam mo saan sabi kanina ng Fibox? Ano sabi nakausap natin? Ginoong Ismael Narag. Yan ang Fibox. Sabi niya, pwede daw pabalikin pero kinakailangan pa-evaluate muna yung building, lalo na kung ito meron ng mga crack at meron ng mga pinsala, bago daw pabalikin ng mga tao, kailangan pa-check muna yung yan sa mga structural engineer. Wari siguro, no? Actually, hindi natin sinasabi namin kay Yusek Ramos kanina dahil hindi naman siya umaalis dito dahil siya yung patuloy na tumatanggap ng mga reports. So, paano po kung may mga damage na yung building o kaya yung bahay, maglilipas ang magdamag, ano? Sabi niya, kung sinabi ng Fibox at ng DOST na wala na maaari pang idulot kung magkaroon man
ng aftershocks, kailangan inusundin niya dahil sabi nga niya, siya ay taga-tanggap lamang ng report dito at taga-relay ng mga information na nanggagaling doon sa mga concerned agencies dito sa mga ganitong pangyayari gaya nga ng paglindol. Mel? Ay, nako. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.